Ninanakaw nila hindi lang ang pera ko, kundi pati ang pagkatao ko. Habang nagpapakapagod ako sa kusina para sa pamilya, nagpapakasarap si Thaddeus sa kama kasama si Talisa sa kotseng pinaghirapan ko. Wala kang kwentang asawa, palamunin. Sigaw niya. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin ko ang dignidad namin ng anak ko. Handa na ba silang harapin ang bagyong ginawa nila? Paalisin na natin ang pabigat na yan. Nakuha ko na ang gusto natin. Ang malamig at matalim na tinig ni Doña Teriel ay tumagos mula sa manipis na awang ng pinto ng aklatan. Sa labas ng silid, nakatayo si Nela. Nanigas ang buong katawan na tila pinagkaitan ng kakayahang huminga. Nasa mga kamay niya ang isang mainit na mangkok ng sabaw ng manok na hinaluan ng mga mamahaling halamang gamot. Pinag-ipunan niya iyon mula sa barya-baryang natitira sa badyet ng pamilya. Matiyagang pinakuluan ng ilang oras sa init ng kusina dahil ang akala niya ay mahina ang pakiramdam ng kanyang biyenan. Ngunit ang init ng sabaw na nagpapaso sa kanyang mga palad ay walang sinabi sa tindi ng lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Pirmahan na lang niya ang loan transfer, tapos malaya na kami ni Talisa. Nakakasuka na ang amoy sibuyas niyang asawa. Ang boses na sumagot ay pag-aari ni Thaddeus, ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pangarap, tinalikuran ang sariling kinabukasan at pinaglingkuran ng walang pag-iimbot dahil sa malalim na utang na loob ng kanyang yumaong ama. Parang isang malaking bato ang biglang dumagan sa lalamunan ni Nela. Bumigat ang kanyang paghinga at nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Ginawa niya ito upang patayin ang anumang hikbing nagbabadyang kumawala mula sa kanyang bibig. Sa labis na panginginig ng kanyang mga tuhod, napaatras siya at muntik ng masagi ang isang maliit na plorera sa pasilyo. Agad niya itong nasalo gamit ang isang kamay. Pilit na pinapanatili ang katahimikan. Ang kawalan ng ingay sa labas ng silid ay nakabibingi. Isang malupit na kabaligtaran ng tuluyang pagguho ng mundo sa kanyang isipan. Tumakbo siya palabas ng mansyon, hindi na inalintana ang matinding pagbuhos ng ulan sa kalagitnaan ng gabi. Ang orihinal na dahilan ng kanyang paglabas ay upang bumili ng gamot para sa anak nilang si Thyra na kasalukuyang nilalagnat. Ngunit dinala siya ng kanyang naguguluhang mga paa sa tapat ng isang mamahaling kondominium, ang lugar kung saan nakatira ang kaibigan nilang si Talisa, ang babaeng palaging tinutulungan ni Thaddeus dahil daw sa awa. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang sasakyang pinaghirapan niyang ipasok sa budget para lang may magamit ang kanyang asawa sa negosyo. Tumingala si Nela sa ikalawang palapag ng gusali. Sa likod ng manipis na kurtina ng bintana, malinaw na nakaguhit ang anino ng 2 taong mahigpit na magkayakap, marahas na naghahalikan, at tila nakalimutan na ang buong mundo. Nanlambot ang buong pagkatao ni Nela at tuluyan siyang napaluhod sa basang semento. Hinugasan ng ulan ang kanyang mukha. Itinatago ang mga luhang nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata pababa sa kanyang leeg. Parang pinupunit ng paulit-ulit ang kanyang puso. Sa gitna ng dilim at lamig, dahan-dahang hinaplos ng kanyang nanginginig na hinlalaki ang mumurahin at kinakalawang na singsing sa kanyang daliri. Ito ang tanging alahas na naibigay sa kanya ni Thaddeus noong panahong nagsisimula pa lamang sila. Isang singsing na tinanggap niya ng buong pagmamalaki at isinuot ng walang pag-aalinlangan. Binigay niya ang lahat ng kanyang galing upang itayo ang kumpanya, nagpakababa bilang asawa, at nagtiis sa pang-aalipusta ng biyenan dahil sa pangakong pamilya. Ngunit ang iginanti sa kanya ay isang malupit at hubad na pagtataksil. Isang bagay lamang ang biglang pumasok sa kanyang nagdidiliryong isip. Si Thyra. Kailangan niyang kunin ang kanyang anak at umalis sa impyernong yon bago pa man siya tuluyang mabaliw. Mabilis siyang bumalik sa mansyon ng mga Montemayor. Basang-basa, puno ng putik ang damit,
at nanginginig ang buong katawan. Ngunit pagdating niya sa malaking pintuan, natuklasan niyang nakakandado na ito mula sa loob. Buong lakas niyang hinampas ang makapal na kahoy gamit ang kanyang mga palad. Isinasandal ang kanyang bigat, nagmamakaawa na buksan nila ang pinto para sa kanyang anak. Mula sa kabilang panig ng pinto, umalingaw-ngaw ang tinig ni Doña Teriel, puno ng pang-alipusta at puot. "Huwag mong isipin na makukuha mo ang apo ko, magnanakaw." Ang mga salitang yun ay parang isang matalim na patalim na binaon sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa. Naiwan si Nelang nakadikit ang noo sa malamig na pinto, balot ng dilim, mag-isa at tuluyang nawasak. Paano siya lalaban kung mismong ang tanging rason niya para mabuhay ay pilit na inaagaw mula sa kanyang mga kamay? Ang liwanag ng umaga ay walang dalang init para sa nanghihinang katawan ni Nela. Matapos ang magdamag na pag-upo sa malamig na semento, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon ngunit hindi upang papasukin siya. Isang lumang maleta, ang walang awang inihagis palabas, bumagsak at bumukas sa kalsada. Inilalabas ang iilang na lamukot na damit niya. Kasunod nito ay ang marahas na pagtulak kay Manang Rosa, ang matandang tagapag-alaga na tanging nagpakita ng habag sa kanya. Ang matanda ay napasubsob sa damuhan, umiiyak habang yakap ang sariling mga tuhod. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Doña Teriel. Ang muka ay nakabalangkas sa pagkasuklam. "Lumayas ka na sa pamamahay ko'y ikaw na walang utang na loob. Palamunin na nga, nagnanakaw pa." Kasunod ng malulupit na salitang yon ay ang paglabas ni Thaddeus. Ang lalaking minsan niyang pinangakuan sa harap ng altar ay humakbang palapit sa kanya. Hawak ang isang makapal na bungkos ng mga dokumento. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang mga papel sa mukha ni Nela. Ang mga pekeng ulat pinansyal ay nagliparan sa hangin na parang mga tuyong dahon bago dumapo sa putikan. "Ninakaw mo ang 5 milyong piso ng kumpanya para sa pamilya mo. Mabuti nga hindi kita ipapakulong." Sigaw ni Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na pagsisisi. Unti-unting nagtipon ang mga kapitbahay sa paligid ng mataas na bakod. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga matatalim na karayom na tumutusok sa balat ni Nela. Hinusgahan siya ng mga matang hindi alam ang buong kwento. Rinig niya ang kanilang mga pag-akusa na isa siyang sakim, isang babaeng hindi na kontento sa marangyang buhay na ibinigay ng mga Montemayor. Pakiramdam ni Nela ay pinapatay siya ng unti-unti. Binabalatan ang kanyang dignidad sa harap ng publiko. Ngunit wala na siyang pakialam sa pera o sa dangal. Isa lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Gumapang si Nela sa putikan. Hindi inalintana ang dumi na kumakapit sa kanyang balat at lumuhod sa paanan ni Thaddeus. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagbagsak. "Ibalik mo sa akin ang anak ko, Thaddeus. Kahit ano, gagawin ko. Huwag mo lang ilayo sa akin si Thyra. Maawa ka sa akin." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos maputol sa tindi ng paghikbi. Ngunit sa halip na maawa, marahas na pinadyak ni Thaddeus ang kanyang paa upang alisin ang pagkakahawak ni Nela. Dahil sa kawalan ng lakas, napasubsob ang giniginaw na babae sa basang lupa. Sa mga sandaling iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Talisa, suot ang isang malinis at maputing bestida. Umaarteng tila isang inosenteng anghel. Lumapit siya at tiningnan si Nela. Mula ulo hanggang paa, ang mga labi ay may nakakubling ngiti ng tagumpay. "Kawawa ka naman, Nela. Hayaan mo. Hindi na maghahanap ng pagmamahal ang anak mo. Ako na ang magiging ina ni Thyra at aalagaan ko siya ng mabuti." Malambing ngunit nakakalasong wika ni Talisa. Ang mga salitang yon ay parang asidong ibinuhos sa nagdurugong puso ni Nela. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang sumara ang malaking tarangkahang bakal. Sa pagitan ng pasingkit na uwang ng gate, nahagip ng paningin ni Nela ang personal na driver ng pamilya na nakatayo sa gilid.
Ang lalaki ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. At ang mukha ay kakikitaan ng matinding pagkabalisa at pagkakonsensya. Tila may alam na isang madilim na lihim, ngunit pinipiling manahimik. Nang tuluyang sumara ang gate, ang tanging naiwan ay ang malamig na rehas. Sumigaw si Nela. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak ng buong pait hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang hininga. Ang paligid ay nagdilim at ang kanyang katawan ay bumigay. Nasalo siya ng mga nanginginig na braso ni Manang Rosa. Kumuha ang matanda ng isang kupas na panyo mula sa kanyang bulsa at buong pagmamahal na pinunasan ang putik at luha sa namumutlang mukha ni Nela. Umiiyak para sa kawalang katarungan na sinapit ng kanyang amo. Ang kamalayan ni Nela ay unti-unting lumubog sa isang madilim at malamig na kawalan. Makalipas ang hindi malamang oras, dahan-dahang nanumbalik ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng isang matapang na amoy ng alkohol na medikal na nanunuot sa kanyang ilong. Sa paligid niya ay may patuloy at pantay na ritmo ng babala mula sa isang makina, tila nagbibilang ng nalalabi niyang oras. At sa gitna ng kanyang pagdidiliryo, isang malamig at seryosong boses ng lalaki ang gumising sa kanyang kaluluwa. Kailangan niya ng operasyon ngayon din. Kung hindi, unti-unting nagbukas ang mga mata ni Nela. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang puting kisame at ang amoy ng malinis na mga punda, malayo sa inaasahan niyang amoy ng kalawang at alikabok mula sa pampublikong klinika na huli niyang naalala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit tila gawa sa tingga ang kanyang katawan dahil sa matinding panghihina. Sa kanyang paglingon, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa gilid ng bintana. Tahimik na nakatingin sa labas habang pinagmamasdan ang nagigising na syudad. Si Attorney Teron Lucero, ang abogadong minsan nang nagbigay ng payo sa kumpanya, ngunit palaging nananatili sa anino ng mga pagpupulong. Lumingon ito palapit sa kanya at sa kanyang malalalim na mata ay may nakatagong dagat ng pag-unawa. Lumapit si Teron sa kanyang higaan nang walang bakas ng pangingimi o huhuwad na awa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tahimik na ipinarinig ang isang mensaheng boses. Ang tinig na lumabas ay nagmula sa driver ng mga Montemayor. Nagkukwento ng may matinding pag-aalinlangan at pagkakonsensya. Ibinunyag ng lalaki na ang batang si Thyra ay palaging ikinukulong sa madilim na kwarto ng mansyon, iniiwang umiiyak at nagugutom, habang si Doña Teriel ay abala sa pakikipagsugal sa mga kaibigan nito sa kabilang silid. Nanlisik ang mga mata ni Nela. Ang pagod at panghihina sa kanyang mga ugat ay biglang napalitan ng isang umaapoy na panggigigil. Pilit niyang inabot ang tubong nakakabit sa kanyang kamay upang tanggalin ang daloy ng dextrose. Gusto niyang tumakbo, sugurin ang mataas na bakod ng mansyon at bawiin ang kanyang nag-iisang anak kahit pa ikamatay niya ito. Ngunit bago pa man niya mahugot ang karayom, dalawang malalaking kamay ang pumigil sa kanyang mga balikat. Hindi ito marahas, ngunit sapat ang tatag upang maramdaman niya na may isang pader siyang masasandalan. Kung susugod ka ngayon na walang laban, tuluyan mong mawawala ang anak mo. Kailangan mong lumaban ng tama, Nela. Mahinahon, ngunit mariing wika ni Teron, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng nag-aalborotong isipan ng babae. Napaatras si Nela sa kanyang unan, tinakpan ang kanyang mukha at tuluyang sumuko sa isang walang katapusang pag-iyak na yumanig sa kanyang buong katawan. Kumuha si Teron ng isang basong salamin, nilagyan ito ng maligamgam na tubig at inilapit sa kanya. Nang abutin ito ni Nela, napansin ng abogado ang matinding panginginig ng mga manipis na daliri ng babae. Imbes na bumitaw, ibinalot ni Teron ang kanyang malalaki at maiinit na palad sa ibabaw ng malamig na mga kamay ni Nela. Dahan-dahan niyang ipinasa ang init nito. Walang mali siya. Nagbibigay lamang ng tahimik na kasiguraduhan na hindi na siya nag-iisa. Ang simpleng haplos na yon
ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng sarili niyang asawa. Nang unti-unting kumalma ang paghinga ng babae, naupo si Teron sa upuan sa tabi ng kama. Buhay ng ama ko ang inutang namin sa ama mo noon, Nela. Hindi ko hahayaang sirain ka ng mga Montemayor ng ganito-ganito lang. At alam kong hindi ikaw ang kumuha ng 5 milyong piso. Kumunot ang noo ni Nela sa pagtataka. Kinuha ni Theron ang isang itim na lalagyan mula sa kanyang tabi at inilabas ang mga pamilyar na asul na folder. Nanlaki ang mga mata ni Nela nang makita niya ang mga orihinal na ulat, pinansyal ng kumpanya na matagal na niyang hinahanap. Isang malaking katanungan ang bumalot sa kanyang isipan kung paanong napunta sa isang panlabas na abogado ang pinakatatagong mga dokumento ni Thaddeus na hindi man lang ipinapakita sa kanya. Inilipat ni Theron ang mga pahina hanggang sa makarating sa pinakahuling bahagi kung saan nakatala ang mga malalaking pautang na nakapangalan lahat kay Nela. Iniharap niya ang papel sa babae at itinuro ang ibabang bahagi nito. Tinitigan ng maigi ni Nela ang dokumento. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakikilabot na katotohanan na unti-unting luminaw sa kanyang paningin. Hindi ako ang pumirma nito, nanginginig niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kumalat na asul na tinta sa dulo ng huwad na pirma, isang tahimik ngunit malinaw na saksi sa panlilinlang na nagbaon sa kanya sa putikan. Seryoso at mabigat ang hangin na pumapalibot kina Nela at Theron habang nakalatag sa maliit na lamesa ng ospital ang mga dokumentong magpapatunay ng kasakiman ng pamilya Montemayor. Bawat pahina na nililipat ni Theron ay tila isang panibagong pako na ibinabaon sa kabaong ng pagtitiwala ni Nela. Unti-unting luminaw sa paningin ng babae ang isang napakalupit na bitag na inihanda para sa kanya. Ang lahat ng mga pautang mula sa mga kahina-hinalang ahensya, ang mga paglipat ng malalaking pondo na walang malinaw na pinuntahan, at ang mga dokumentong nagpapataas ng panganib sa negosyo ay pawang nakapangalan sa kanya. Kung sakaling bumagsak ang kumpanya o may mag-imbestigang ahensya ng gobyerno, si Thaddeus ay mananatiling malinis habang si Nela ang sasalo ng lahat ng kasong kriminal. Ginawa siyang isang pain, isang tau-tauhan na nakahandang isakripisyo anumang oras. Pumikit si Nela at sa pagdilim ng kanyang paningin ay bumalik ang mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa kanyang isipan. Tila nag-anyong anino si Doña Teriel sa kanyang harapan, nakaduro ang daliri at patuloy na isinusumbat ang nakaraan. Umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang mga linyang nagpakulong sa kanya sa mansyong yon sa loob ng maraming taon. Utang ng ama mo ang buhay niya sa amin. Kung hindi dahil sa pera ng asawa ko, matagal nang patay ang tatay mo. Bayaran mo yan habang buhay. Magsilbi ka rito dahil yun lang ang silbi mo. Ang mga salitang ito ay nagsilbing tanikala na pumulupot sa kanyang leeg, humihigpit sa tuwing naiisip niyang umalis, pumipigil sa kanya na ipaglaban ang sariling kaligayahan. Napasabunot si Nela sa kanyang sarili, ang kanyang balikat ay marahas na umaangat at bumababa, kasabay ng pag-agos ng mga luhang puno ng pagsisisi at matinding panliliit sa sarili. Hinayaan niyang kainin siya ng takot na baka ang sumpa ng utang na loob na ito ay hindi na niya kailanman matakasan. Ngunit hindi siya hinayaan ni Theron na malunod sa sariling lungkot. Dahan-dahang inabot ng abogado ang isang nakahiwalay na manipis na folder at inilagay ito sa ibabaw ng mga pekeng kontrata. Walang bahid ng paghuhusga ang mga mata ng lalaki nang magsalita ito. Tingnan mo ito, Nela. Ito ang mga resibo mula sa isang sikat na underground casino sa syudad. Tingnan mo ang mga petsa at ang halaga. Nanginginig ang mga kamay ni Nela nang basahin niya ang mga nakasulat sa papel.
Ang mga petsa ng paglabas ng pera mula sa kumpanya ay tumutugma ng eksakto sa mga araw na nagtungo si Doña Teriel sa pasugalan. Ang kabuuang halaga ng mga natalong pusta ay umaabot sa 5 milyong piso. Ang katotohanan ay sumabog sa kanyang harapan, kasing linaw ng sikat ng araw. Hindi nawala ang pera dahil sa mahinang pamamalakad. Hinigop ito ng sarili niyang biyenan upang tustusan ang bisyo nito at ginamit ang kanyang pangalan upang pagtakpan ang nakakadiring pagnanakaw. Tumigil sa pagbagsak ang mga luha ni Nela. Ang labis na kalungkutan na namamayanis sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang malamig at nagbabagang galit. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nagtungo sa maliit na banyo ng kanyang kwarto. Hinarap niya ang sarili sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa refleksyon. Isang anyong pagod, may malalim na eye bags, maputlang labi, at buhok na naging magulo dahil sa matagal na pagpapabaya sa sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang isang gunting mula sa lalagyan ng mga kagamitan sa gilid ng lababo. Hinawakan niya ito ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa sarili niyang refleksyon. Tila nakikipag-usap sa isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Walang pag-aalinlangang pinaghiwalay ng gunting ang mga hibla ng kanyang buhok. Hinayaang bumagsak ang mga ito sa malamig na sahig na parang mga patay na dahon na nalagas mula sa isang tuyong puno. Bawat pagputol ay tila pagputol sa mga tanikalang kumokontrol sa kanya. Paglabas niya ng banyo, ang kanyang maikling buhok ay nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Theron. Ang kanyang mga mata ay walang nikatiting na takot. Wala na akong utang sa kanila. Matigas niyang idineklara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng kasiguraduhan. Napangiti ng bahagya si Theron, isang ngiting puno ng paghanga sa tapang na unti-unting namumukadkad mula sa babaeng matagal na niyang pinagmamasdan mula sa malayo. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng laptop ng abogado dahil sa isang bagong mensaheng pumasok. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang naglalaman ng maikling babala. Sinasabi roon na nagmamadaling inaayos ng mga Montemayor ang isang napakalaking kasunduan para sa sapyan o merger ng kanilang kumpanya sa isa pang malaking korporasyon. Bago pa man nila mapag-usapan ang nilalaman ng email, nagbago ang palabas sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng kwarto. Mula sa regular na balita ay lumipat ito sa isang live press conference. Sa gitna ng entablado, pinalilibutan ng mga nagkikislapang ilaw ng mga kamera, nakatayo si Thaddeus at Talisa. Nakangiti ng ubod ng tamis ang babae habang ipinapakita ang isang malaking brilyanteng singsing sa kanyang daliri. Malakas at buong pagmamalaking inanunsyo ni Thaddeus sa buong bansa ang kanilang nalalapit na kasal at ang pagsasanib-puwersa ng kanyang kumpanya sa isang higanteng foreign investor na gaganapin sa susunod na linggo. Sa huling bahagi ng panayam, tumingin si Talisa ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang napakatamis, ngunit nakakalasong ngiti ng tagumpay. Tila ipinararating sa sino mang nanonood na siya ang nanalo at wala nang makakapigil sa kanyang pag-angat. Ang init ng hapon ay nakapapaso sa balat, ngunit hindi ito alintana ni Nela habang naglalakad sa isang masikip at maalikabok na eskinita sa labas ng syudad. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng isang kupas na payong, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae na nagtitinda ng mga inihaw at piniritong pagkain. Si Tesara, ang dating pinakamagaling na accountant ng kumpanya na walang awang sinisante ni Doña Teriel dahil lamang sa pagtanggi nitong dayain ang mga libro ng pananalapi para pagtakpan ang pagkatalo nito sa sugal. Tumutulo ang pawis sa noo ni Tesara. Ang dating malinis at plansadong uniforme sa opisina ay napalitan ng isang lumang t-shirt at apron na namantsahan ng maitim na mantika. Nang mag-angat ng paningin si Tesara,
Para asikasuhin ang bagong parokyano, nanlaki ang kanyang mga mata at halos mabitawan niya ang hawak na sandok. Wala na ang mahaba at maayos na buhok ni Nela. Pinalitan ito ng isang maikling gupit na nagbibigay diin sa matapang at malalim nitong mga mata. Ma'am Nela, anong ginagawa niyo rito? Ang balita ko ay... Garalgal na tanong ni Tesara. Hindi maitago ang pagkagulat at awa sa kanyang boses. Hinawakan ni Nela ang magaspang na kamay ng dating empleyado. Wala na ang dating Nela, Tess. Pareho na lang tayong biktima ng mga Montemayor ngayon. Pero hindi ako pumunta rito para humingi ng awa o umiyak sa nakaraan. Nandito ako para bawiin ang ninakaw nila sa atin. Kailangan ko ang tulong mo. Dahan-dahang lumapit si Tesara at sa isang iglap ay nayakap niya ng mahigpit si Nela. Bumuhos ang mga luha ng dating accountant, ibinubuhos ang lahat ng hinanakit, gutom, at takot. Nakinimkim nito mula nang mawalan ng trabaho nang walang kalaban-laban. Sa pagyakap na yon, naramdaman ni Nela ang init ng pagkakaisa. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nahanap niya ang isang tapat na kakampi na may parehong sugat sa puso. Sa tulong ng malawak na koneksyon ni Attorney Theron, mabilis silang nakapagtayo ng isang bagong kumpanya na nakapangalan mismo kay Nela. Ginamit nila ang isang maliit at tagong opisina sa lumang gusali bilang kanilang pansamantalang himpilan. Sa loob ng ilang araw at gabi, ibinuhos ni Nela ang kanyang naipong talino at karanasan upang buuin muli ang sistema ng logistic na siya rin ang nag-imbento para kay Thaddeus noon. Isang malalim na gabi, tanging ang ilaw mula sa screen ng laptop ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Nela. Nakayuko siya sa ibabaw ng mesa. Pinipiga ang natitirang lakas ng kanyang isipan upang tapusin ang mga legal na papeles. Ang lamig ng aircon ay unti-unting nanunuot sa kanyang manipis na damit, nagpapanginig sa kanyang mga balikat. Biglang may pumatong na isang makapal at mainit na coat sa kanyang likuran. Paglingon niya, bumungad ang maamong mukha ni Theron. Maingat nitong ipinatong ang dalawang mainit na kape at isang supot ng paboritong pagkain ni Nela sa mesa. Kahit ang mga reyna ay kailangang magpahinga, Nela, hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Malambing na wika ng abogado. Dahan-dahang inayos ni Theron ang kwelyo ng coat sa balikat ng babae. Ang pinaghalong amoy ng malinis na pabango ng lalaki at ang nakapapawing pagod na aroma ng kape ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa pagkatao ni Nela. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang banayad na pag-igpaw ng damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumingala siya at sinalubong ang malalalim at tapat na mata ng lalaki. Sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang takot o pang-aabuso, kundi isang wagas na paggalang. Isang luhang puno ng pasasalamat ang tumakas sa kanyang mata at tahimik itong pinunasan ni Theron gamit ang dulo ng kanyang hinlalaki. Binaling muli ni Nela ang paningin sa screen, ngunit may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. Sa loob ng lumang sistema ng mga Montemayor, may isang malaking butas na siya lamang ang nakakaalam kung paano takpan. Ito ay isang komplikadong algorithm na nangangailangan ng kanyang mano-manong pag-aproba at pag-aayos tuwing katapusan ng linggo. Kapag hindi ito naayos, tuluyang magkakagulo ang mga schedule ng pagpapadala at mapaparalisa ang buong operasyon ng kumpanya ni Thaddeus. At ang araw ng malaking pagbagsak na yon ay kinabukasan na. Kinabukasan ng madaling araw nang makauwi na si Nela sa kanyang inuupahang maliit at madilim na kwarto, binasag ng patuloy na pag-iilaw at panginginig ng kanyang lumang telepono ang katahimikan ng paligid. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga mensahe mula sa hindi rehistradong numero. Nang basahin niya ang lumabas sa screen, nanlamig ang kanyang mga kamay. Hanapin niyo ang babaeng yan ngayon din. Kaladkarin niyo pabalik kung kailangan. Hindi pwedeng masira ang merger ng dahil lang sa palpak niyang sistema. Ang puot at desperasyon
Sa mga nakasulat na salita ni Thaddeus ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nagbabadya ng isang marahas at mapanganib na unos na papalapit sa kanyang pintuan. Ang malawak at malamig na opisina ni Thaddeus ay nilamon ng isang nakapapasong tensyon na tila nakakasakal sa sinumang pumasok. Ang mga nakatambak na ulat ng mga naantalang kargamento at ang walang tigil na pag-aalboroto ng mga nagrereklamong mamumuhunan ay nagmistulang isang bundok ng sumpa sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Namumula ang kanyang muka at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok sa tindi ng pagkainis. Habang marahas niyang itinuturo ang pintuan, pinalalayas ang mga nanginginig at walang laban na empleyado dahil sa kakulangan nila ng solusyon. Sa gitna ng kanyang pagwawala, pumasok si Talisa na balot ng mamahaling alahas. Pilit na inaayos ang kanyang perpektong ngiti. Sinubukan ng babaeng akbayan si Thaddeus at magmungkahi ng isang mababaw na plano tungkol sa pagpapadala ng mga libreng bulaklak sa mga nagagalit na kliyente upang palamigin ang mga ulo nito. Ang mga natirang miyembro ng lupon sa silid ay hindi napigilan ang pagguhit ng pagkadismaya at patagong pag-uyam sa kanilang mga mukha. Wala siyang alam sa negosyo at ang kanyang panlabas na ganda ay walang silbi sa harap ng mabilis na pagguho ng kanilang imperyo. Sa kabilang banda, walang pakialam si Doña Teriels sa tuluyang pagkasira ng sistema ng logistik ng pamilya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga mabibigat na banta mula sa mga sindikatong pinagkakautangan niya sa sugal. Sa loob ng kanyang marangya at pribadong kwarto, nanginginig ang kanyang mga daliri na puno ng mga kumikinang na diamante, habang palihim niyang inililipat ang mga huling natitirang pondo ng kumpanya patungo sa mga hindi kilalang bank account upang iligtas ang sariling buhay. Nang makasalubong niya si Thaddeus sa pasilyo, binalingan niya ito ng matatalim na salita. Isinusumbat ang kawalang silbi nito bilang isang lalaki at bilang isang pinuno. Pilit na ibinabaon ang sariling kasalanan sa pamamagitan ng walang awang paninisi sa sariling anak. Nang maiwan si Thaddeus na mag-isa sa kanyang opisina, matapos ang sunod-sunod na pang-aalipusta, bumagsak ang kanyang mga balikat dahil sa matinding pagod ng isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakailalim na bahagi ng drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng mga patong-patong na folder ay nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang litrato ni Nela. Sa larawang iyon, nakangiti ang kanyang asawa habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang mga mata ay puno ng walang hanggang pag-unawa at debosyon. Napalunok si Thaddeus, isang mabilis na kurot ng panghihinayang ang dumaan sa kanyang dibdib. Ngunit ang panghihinayang na yon ay hindi dahil nawala ang babaeng tapat na nagmamahal sa kanya, kundi dahil nawala ang isang dekalidad at libreng makina na palaging sumasalo at nag-aayos ng lahat ng kanyang mga kapalpakan. Habang nagmumukmok si Thaddeus sa lumipas, nakakulong naman si Talisa sa loob ng banyo ng kumpanya. Ang kanyang mukha na kanina ay maamo ngayon ay nababalot ng matinding pagkabalisa at pagiging sakim. Madalian siyang nagtipa ng mensahe at tinawagan ng isang hindi nakarehistrong numero. Kumunot ang kanyang noo habang pabulong na nagmamakaawa. Tinatawag ang nasa kabilang linya ng daddy at humihingi ng malaking halaga ng pera upang takasan ang papalubog na barko ng mga Montemayor bago pa man siya tuluyang madamay sa pagbagsak nito. Samantala, isang malupit na kabaligtaran ng kaguluhan ang nagaganap sa isang marangya at tahimik na restauran sa kabilang bahagi ng lungsod. Nakaupo si Nela na may tuwid na likod, maaliwalas ang mukha at may kalmadong awtoridad na hindi kailanman nakita sa kanya noong siya ay nakakulong pa sa kusina ng kanyang biyenan. Sa kanyang tabi ay si Theron, tahimik na sumusuporta ngunit hinahayaan siyang manguna. Sa kanilang harapan ay si Ginoong Cheng, ang pinakamalaking dayuhang mamumuhunan na sana ay nakatakdang pumirma ng kontrata kay Thaddeus sa susunod na linggo, gamit ang malinaw na pagpapaliwanag at walang kapintasang plano ng pagsasalba.
Ipinakita ni Nela kung paano niya gagamutin ang mga naipit na kargamento ng matanda. Tumingin si Ginoong Cheng sa mga mata ni Nela. Nakita ang sulo ng determinasyon ng isang taong bumangon mula sa sariling abo at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang palihim na kasunduan sa ilalim ng bagong tatag na kumpanya ng babae. Sa pagtatapos ng gabi, umuwi si Nela sa kanyang inuupahang maliit na kwarto kung saan payapang natutulog si Manang Rosa. Huminga siya ng malalim. Pinagmamasdan ang simpleng buhay na unti-unti niyang binubuo pabalik mula sa wala. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay biglang nilamon ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Mula sa manipis na siwang sa ilalim ng pintuan, napansin niya ang pagdami ng mga maiitim na aninong nakatayo sa labas ng pasilyo, tuluyang humaharang sa kaisa-isang daan palabas. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging mabigat at nakakasakal dahil sa mapanganib na presensya ng mga taong isinugo upang siya ay kaladkarin pabalik. Napahawak si Nela sa kanyang dibdib habang ang nakaraang pilit niyang tinatakasan ay tuluyan ng bumalot sa labas ng kanyang pinto. Paano niya mapoprotektahan ang katiting na kalayaang ito kung ang mga anino ng kasakiman ay nakapasok na sa kanyang nag-iisang kanlungan? Ang manipis na kahoy ng pintuan ay hindi kinaya ang sunod-sunod at marahas na pagpuwersa mula sa labas. Sa isang iglap, bumigay ang mga bisagra nito at pumasok ang malamig na hangin ng pasilyo kasabay ng dalawang lalaking may malalaking pangangatawan. Kapwa may mga matang nagbabanta. Nagising si Manang Rosa dahil sa matinding kaguluhan. Bago pa man makasigaw ang matanda, mabilis na humarang si Nela sa harapan nito. Ginawang kalasag ang sariling katawan upang protektahan ang kaisa-isang taong naging pamilya niya sa panahong itinakwil siya ng mundo. Wala siyang armas, kundi ang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang mga mata. Isang katapangang nahubog mula sa mga sugat ng nakaraan. Lumapit ang isa sa mga lalaki. May hawak na papel na naglalaman ng mga instruksyon mula kay Thaddeus. Ang utos ay malinaw. Kailangan nilang makuha ang pangunahing password ng sistema at piliting bumalik ang babae sa kumpanya upang maging tahimik at sunod-sunurang anino muli. Ngunit hindi na si Nela ang dating mahinang asawa na palaging nakayuko sa bawat utos. Matatag siyang tumayo, pinanatili ang kanyang baba na nakataas. Tumanggi siyang ibigay ang impormasyong hinihingi. Bilang ganti, isang mabigat na palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Nagdulot ng pagkabali ng kanyang balanse at naging dahilan upang mapasubsob siya sa malamig na sahig. Lasang kalawang ang dugong unti-unting umagos mula sa gilid ng kanyang labi, ngunit ang sakit sa kanyang muka ay walang sinabi sa poot na naghihimagsik sa kanyang dibdib. Bago pa man muling makalapit ang lalaki upang sakupin siya, napuno ang pasilyo ng nakakabinging awtoridad. Dumating ang mga unipormadong pulis, kasama si Theron. Ang mukha ay kakikitaan ng isang mapanganib na katahimikan na bihirang makita sa mahinahong abogado. Walang nasayang na oras, mabilis na napusasan at dinala ang mga tauhan ni Thaddeus palabas ng gusali. Sa loob ng presinto, napalitan ng kaguluhan ng isang mabigat na katahimikan na binabasag lamang ng pag-ikot ng bentilador sa kisame. Nakaupo si Nela sa isang sulok, nakabalot ang panginginig ng kanyang mga balikat. Lumapit si Theron at umupo sa kanyang tabi. Wala itong sinabing salita, ngunit dahan-dahan itong nilabas ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at binasa ito ng malinis na tubig mula sa isang maliit na lalagyan. Maingat, na tila may hawak na isang babasaging baso, idinampi ni Theron ang malamig na tela sa dumudugong gilid ng labi ni Nela. Naramdaman ng babae ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng lalaki, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil ng galit para sa sino mang mananakit sa kanya. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo, Nela. Pangako yan, bulong ni Theron. Ang kanyang boses ay malalim
at puno ng kasiguraduhan. Tumingin si Nela sa mga mata ng lalaki. Sa unang pagkakataon, mula nang mawasak ang kanyang buhay, naramdaman niyang hindi niya kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Dahan-dahan, ibinagsak niya ang kanyang bigat at isinandal ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Teron. Wala siyang sinabi. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay tahimik na umagos, nababasa ang tela ng damit ng abogado. Hinayaan lamang siya ni Teron, hindi siya sinaway o pinilit na maging matatag. Sa halip, ibinalot nito ang isang mainit na braso sa kanyang balikat. Lumilikha ng isang ligtas na kanlungan kung saan malaya siyang maging mahina. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mainit at nakapapawing pagod na pakiramdam ng pag-aalaga. Kinaumagahan, habang sinusubukan ni Nela na bumangon mula sa isang mapayapang pagtulog na hatid ng kasiguraduhan ng nakaraang gabi, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buong katawan niya. Tila binuhusan ng yelo mula sa ulunan hanggang sa talampakan. Isang larawan ang bumungad sa kanya. Ang kanyang anak na si Tyra ay nakatayo malapit sa gilid ng isang napakataas na balkonahe. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Sa likuran ng bata, makikita ang kamay ng isang babae na may pulang pintura sa mga kuko. Umaabot ng palihim palapit sa likod ng inosenteng musmos. Ang kamay ni Talisa. Halos makalimutan ni Nela kung paano huminga. Ang kanyang isip ay tuluyang nabalot ng pinakamadilim na takot na maari lamang maramdaman ng isang ina. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang pinakamahalagang piraso ng kanyang puso ay nasa mismong mga kamay ng demonyong handang pumatay? Ang bawat tibok ng puso ni Nela ay tila isang malakas na palahaw ng pagdurusa habang mabilis siyang nagmamaneho patungo sa mansyon ng mga Montemayor. Ang larawang natanggap niya ay patuloy na sumasariwa sa kanyang isipan, isang malupit na paalala na ang kanyang anak ay nasa panganib. Pagdating niya sa malaking tarangkahang bakal, hindi siya pinagbuksan ng mga gwardya. Tumayo siya sa labas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na rehas, sumisigaw at nagmamakaawa na tila isang pulubi na humihingi ng kahit katiting na habag. Ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak, ngunit ang lamig nito ay hindi ramdam ni Nela dahil sa nag-aapoy na takot sa kanyang dibdib. Mula sa ibaba, tiningala ni Nela ang malawak na balkonahe ng mansyon. Doon nakatayo si Talisa. Suot ang isang mamahaling seda na damit na tila lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging mapanlinlang. Hawak niya ang maliit na kamay ni Tyra. Ang bata ay humihigbi ng malakas. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot habang nakadungaw sa napakataas na palapag. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talisa habang tinitingnan ang nagmamakaawang ina sa ibaba. Tingnan mo, Nela. Ikaw ang nagtulak sa anak mo sa ganitong sitwasyon. Kung hindi ka naging matigas ang ulo, hindi sana siya natatakot ngayon. Sigaw ni Talisa. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya at paninisi na tila ba ang lahat ng ito ay kasalanan ng biktima. Lumabas si Doña Teriel mula sa likuran ni Talisa. May dalang isang piraso ng papel at isang pluma. Inihagis niya ito pababa at ang papel ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago dumapo sa basang semento malapit sa paanan ni Nela. Ang dokumentong yun ay isang nakasulat na pag-amin. Isang testimonya na si Nela nga ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Iyon ang kapalit ng pagkakataong makita at makasama ang kanyang anak kahit isang beses sa isang buwan. Ang pagmamahal ni Nela sa kanyang anak ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Pinipilit siyang pumili sa pagitan ng kanyang kalayaan at ng kaligtasan ni Tyra. Nanginginig ang mga kamay ni Nela habang pinupulot ang basang papel. Handa na siyang isuko ang lahat. Handa na siyang magpakulong at tanggapin ang lahat ng kasalanan na hindi naman niya ginawa.
makuha lamang ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga demonyong ito. Ngunit bago pa man madampi ang pluma sa papel, naramdaman niya ang isang matatag at mainit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Theron, dumating ang abogado, ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang tahimik na bagyo. Mabilis niyang kinuha ang papel mula sa kamay ni Nella at pinunit ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito ang paraan, Nella. Kapag pinirmahan mo iyan, tuluyan nilang sisirain ang buhay mo at wala ka ng magiging lakas para bawiin si Tyra sa hinaharap. Mariing wika ni Theron, ang kanyang boses ay nagbalik ng katiting na katinuan sa naguguluhang isip ni Nella. Sa itaas, tila naramdaman ni Tyra ang presensya ng kanyang ina. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na kinagat ng bata ang kamay ni Talisa na nakahawak sa kanya. Dahil sa gulat at sakit, nabitawan ng babae ang bata. Mabilis na tumakbo si Tyra pabalik sa loob ng mansyon habang sumisigaw ng tawag para sa kanyang ina. Sa kaguluhang iyon, isang maliit na kulay rosas na kunit o keptok ang nahulog mula sa buhok ng bata. Dahan-dahang bumagsak at tumalbog sa malamig na semento ng kalsada. Dahan-dahang lumuhod si Nella at pinulot ang maliit na keptok. Pinunit ang kanyang puso sa sakit habang hinahaplos ang plastik na dekorasyon nito. Inilapit niya ito sa kanyang ilong upang langhapin ang bango ng kanyang anak na naiwan doon. Tumingala siya sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga luhang dumadaloy ay tuyo na, pinalitan ng isang matalas at nakapangingilabot na katahimikan. Sa araw ng merger ninyo, ipapangako ko sa inyo, kukunin ko ang anak ko pabalik at kayo ang luluhod sa akin sa harap ng buong mundo. Ang kanyang tinig ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa, puno ng sumpa at pangako ng katarungan. Tumalikod na si Nella, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 1,000 pait. Ngunit bago pa man sila makalayo, mabilis na lumapit si Tessara. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at kaba. Hawak niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang isang balitang kakalabas lamang sa mga social media. Nella, kailangan nating bilisan. Nakuha na ni Thaddeus ang malaking loan mula sa mga banyagang mamumuhunan. Handa na silang ituloy ang merger sa susunod na linggo. Bulong ni Tessara. Nanlamig ang hangin sa paligid. Ang oras ay mabilis na nauubos at ang tadhana ni Tyra ay nakasalalay sa isang labanang wala nang balikan. Ang bawat sandali ay tila isang ticking bomb na nagbabadyang sumabog at ang katanungang bumabalot sa isip ni Nella ay kung magagawa ba niyang wasakin ang imperyong yun bago pa man ito tuluyang lamunin ang kanyang anak. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng kanilang maliit na opisina, ang katahimikan ay tila isang malalim na buntong hininga bago ang pag-usbong ng isang malakas na unos. Ang bawat marahang pagpihit ng mga pahina ng dokumento at ang banayad na paggalaw ng pluma sa ibabaw ng papel ay ang tanging ingay na bumabalot sa silid. Magkatabing nagtatrabaho sina Nella at Theron. Tinatapos ang huling bahagi ng mga ulat na ipapasa sa ahensya laban sa paglalaban ng pera. Ang bawat ebidensya ay maingat na inayos. Tila mga piraso ng isang puzzle na magbubunyag sa madilim na katotohanan ng pamilya Montemayor. Pagod na ang mga mata ni Nella, ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang kalooban ay hindi nagmamaliw. Lalo na tuwing naiisip niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang konsentrasyon. Pumasok ang isang batang babae, ang katulong na palaging nakayuko sa loob ng mansyon ni Doña Tariel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag sa mesa ang isang maliit na kagamitang imbakan ng datos o USB. Ibinunyag niya na nakuha niya ang mga video ng binitawang pananakit ni Talisa kay Tyra sa balkonahe, mga ebidensyang sapat na upang tuluyang mabawi ni Nella ang karapatan sa bata. Ang tanging hiling ng katulong ay ang tulong pinansyal para sa operasyon ng kanyang may sakit na ina.
Isang hiling na agad tinugunan ni Nela nang may kasamang yakap ng pasasalamat. Ang bawat sakripisyo ay unti-unti nang nagbubunga at ang hustisya ay hindi na lamang isang pangarap. Nang makaalis ang katulong, napansin ni Theron ang matinding pagod sa mukha ni Nela. Tumayo ang abogado at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malambot at tapat na pag-aalaga. Walang salitang binuksan ni Theron ang isang maliit na speaker, ngunit sa halip na malakas na tugtog, isang napakahinang melodiya lamang ang lumabas, tila isang bulong sa gitna ng gabi. Inabot niya ang kanyang kamay kay Nela, isang imbitasyon para sa isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng gulo. Kahit isang sandali lang, Nela, kalimutan mo muna ang mga papel, ang galit at ang bukas. Hayaan mong dalhin ka ng katahimikan sa isang lugar kung saan ligtas ka. Malambing na aya ni Theron. Dahan-dahang tinanggap ni Nela ang kamay ng lalaki. Naglakad sila sa gitna ng bakanteng espasyo ng opisina. Isinandal ni Nela ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Theron. Nararamdaman ang matatag at pantay na ritmo ng tibok ng puso nito. Ang amoy ng pabango ng lalaki na tila sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Thaddeus. Sa bawat marahang hakbang at pag-indayog ng kanilang mga katawan, tila nawawala ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Ang haplos ng kamay ni Theron sa kanyang likuran ay tila isang pangako na hindi na siya kailanman muling maglalakad ng mag-isa sa dilim. Ito ay isang sandali ng paghilom, isang munting piraso ng langit na kanilang hiniram mula sa tadhana. Habang ang dalawa ay nalulunod sa banayad na pag-ibig sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montemayor, ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling alak at ang malakas na halakhak ng mga taong sakim. Nagtataas ng kopa si Doña Tariel at Thaddeus. Ipinagdiriwang ang kanilang inaasahang tagumpay sa sapyan ng mga kumpanya bukas. Ang bawat pag-inom nila ay tila pag-inom sa laso ng sarili nilang kapalaluan. Naniniwala silang nakuha na nila ang lahat, na wala nang makakahadlang sa kanilang pag-akyat sa tuktok ng kapangyarihan, ni hindi nila alintana ang panganib na unti-unti nang pumapalibot sa kanila. Tila mga aninong naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumunggab. Kinabukasan ng madaling araw, ang liwanag ng araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa abot tanaw. Nagising si Thaddeus na puno ng sigla, handa na para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Nagtungo siya sa kanyang lihim na taguan ng mga mahahalagang dokumento upang kunin ang orihinal na kasunduan ng merger. Ngunit nang mabuksan niya ang pintuan ng maliit na bakal na lalagyan o vault, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mga puting papel na naroon ay hindi ang mga kontratang inaasahan niya. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay mga makukulay na ulat ng kanyang mga pagkatalo sa sugal at mga larawan ng kanyang mga ilegal na transaksyon na may malalaking pulang marka ng ekis sa ibabaw. Nanlamig ang buong katawan ni Thaddeus habang tinititigan ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas at ang pawis sa kanyang noo ay unti-unting dumaloy pababa sa kanyang mga mata. Nasaan ang tunay na mga kontrata? Sino ang nakapasok sa kanyang pribadong taguan nang hindi niya nalalaman? Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malupit na biro. Nagpapahiwatig na ang bagyong kanyang kinatatakutan ay hindi lamang darating, kundi narito na at nakahandang anurin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang malawak na bulwagan ng marangyang hotel ay balot ng bango ng mga sariwang bulaklak at halimuyak ng mga mamahaling pabango na tila sumasalamin sa kapangyarihan ng mga taong naroroon. Ang naglalakihang mga chandelier sa kisame ay naglalabas ng mga gintong liwanag na tumatama sa mga kristal na baso. Lumilikha ng isang kapaligiran ng kasaganahan at tagumpay. Sa gitna ng karamihan,
Si Doña Teriel ay nakatayo nang may tuwid na likod. Suot ang kanyang pinakamalaking kwintas ng brilyante na kumikinang sa bawat galaw niya. Malakas at puno ng kapalaluan ng kanyang boses habang kinakausap ang mga mamamahayag. Hindi pinalalampas ang pagkakataon na hamakin ang mga taong mas mababa sa kanya sa lipunan. Para sa kanya, ang gabing ito ay ang pinal na pagpapatunay na ang mga Montemayor ay hindi kailanman matatalo. Sa tabi niya, si Talisa ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Thaddeus. Suot ang isang bestidang tila nagmimistulang balat ng ahas sa kintab. Ang kanyang bawat ngiti ay pilit at plastik. Tila isang maskara na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Panakanakang tinitingnan niya ang mga lente ng kamera. Sinisiguradong ang bawat anggulo niya ay perpekto para sa mga pahayagan bukas. Pakiramdam niya ay siya na ang reyna ng gabing iyon, ang babaeng tuluyang pumalit sa pwesto ng isang palamuning asawa. Nagsimula ang seremonya ng sapyan o merger. Umakyat si Thaddeus sa entablado kasama si Ginoong Cheng, ang banyagang mamumuhunan na siyang magliligtas sa kumpanya mula sa paglubog. Hawak ni Thaddeus ang mamahaling pluma. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa excitement at kaba. Sa isip niya, kapag nailapat na ang tinta sa papel, tuluyan na niyang mababaon ang nakaraan at ang lahat ng kasalanang ginawa niya kay Nela. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng pluma sa puting papel, ang malalaking pintuan sa likuran ng bulwagan ay biglang bumukas ng malawak. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyong yon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa bawat segundo ng paghakbang ng isang babae. Si Nela ay pumasok sa bulwagan, suot ang isang mahaba at dumadaloy na pulang bestida na tila nagbabagang apoy sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos, nagbibigay diin sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng awtoridad at dignidad. Kasunod niya si Theron, ang abogadong tila isang matatag na pader sa kanyang likuran, at ang kanilang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katarungan. Ang mga luma at kupas na damit ni Nela ay wala na, pinalitan ng isang anyo ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Namuti ang mukha ni Thaddeus nang makita ang asawa. Ang pluma sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang boses. Nela, anong ginagawa mo rito? Security, pakialis ang babaeng ito. Wala siyang imbitasyon sa pagtitipon na ito. Sigaw ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na nakatago sa likod ng galit. Sumugod si Talisa palapit kay Nela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. How dare you show your face here, you thief? Magnanakaw ka na nga. Makapal pa ang mukha mong gumulo sa kasal namin ni Thaddeus. Bulyaw ni Talisa. Hindi na inalintana ang mga kamera sa paligid. Ngunit hindi na tinag si Nela. Nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay diretso lamang na nakatingin kay Ginoong Cheng. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Ginoong Cheng mula sa kanyang upon. Sa halip na magalit, lumakad ang matandang mamumuhunan palapit kay Nela at yumukod ng bahagya bilang tanda ng malalim na paggalang. Madam Nela, kanina pa namin kayo hinihintay. Ang akala ko ay hindi na kayo darating para sa totoong pirmahan ng ating kasunduan. Malakas na wika ni Ginoong Cheng sa wikang Ingles. Sapat na upang marinig ng lahat ng naroroon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Teriel. Sa sobrang gulat at panghihina ng kanyang mga tuhod, nabitawan ng matandang babae ang hawak niyang baso ng mamahaling alak. Ang baso ay bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag sa libu-libong maliliit na piraso. At ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet na tila sariwang dugo. Isang malupit na simbolo ng kanyang dahan-dahang nawawasak na imperyo. Walang nakapagsalita sa loob ng bulwagan habang ang katotohanan ay unti-unting nanunuot sa kanilang isipan. Sa bawat sulok ng silid,
May mga lalaking nakasuot ng barong na tila ordinaryong panauhin lamang, ngunit ang kanilang mga mata ay matalas na nakamasid at ang kanilang mga kamay ay nakahanda sa loob ng kanilang mga bulsa. Sila ay naghihintay lamang ng isang senyas mula kay Teron upang simulan ang pagpapatupad ng batas. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan sa loob ng ilang segundo at nang muling bumukas ang mga ito, ang naglalakihang LED screen sa likod ng entablado ay hindi na nagpapakita ng logo ng kumpanya ni Thaddeus. Sa halip, ang bumungad sa lahat ay isang malabo, ngunit malinaw na video mula sa isang security camera, nagpapakita ng isang tagpo na matagal nang pilit na itinatago sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang katanungang bumabalot sa bawat panauhin ay kung ano ang susunod na ilalabas ng screen na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng naroroon. Ang naglalakihang LED screen sa gitna ng entablado ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Sa halip ng mga graph ng kita at tagumpay, bumungad sa lahat ang malinaw na video ni Doña Teriel sa loob ng isang madilim at tago na pasugalan. Kitang-kita ang kanyang paglapag ng makakapal na bundle ng pera, perang galing sa kumpanya, habang may hawak na baso ng alak at walang awang nilalait ang kanyang sariling mga kasosyo sa negosyo. Tinatawag silang mga hangal na madaling mauto. Ang mga bulungan sa loob ng hotel ay tila isang mabilis na agos ng tubig na hindi na mapigilan, puno ng pagkabigla at matinding pandidiri sa marangyang anyo, ngunit maduming gawain ng matandang babae. Hindi pa man natatapos ang unang video, lumitaw ang isa pang ebidensya. Isang malinaw na recording ng boses ni Thaddeus habang kausap ang kanyang tauhan. Gayahin mo ang pirma ni Nela sa lahat ng utang na yan. Siguraduhin mong sa kanya lahat, ituro ang sisi kapag bumagsak tayo. Wala siyang alam. Sunod-sunuran lang siya sa akin. Ang boses na yon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, tila isang hatol na wala ng kawala. Ang mukha ni Thaddeus ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng entablado, habang ang kanyang sariling mga salita ay nagsisilbing hukay para sa kanyang kinabukasan. Dahan-dahang lumakad si Nela patungo sa gitna ng entablado. Kinuha ang mikropono ng may nanginginig ngunit determinadong mga kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Thaddeus at Doña Teriel. Ang kanyang tinig ay hindi na ang boses ng isang biktima, kundi ang tinig ng isang taong nahanap na ang kanyang nawalang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, tinuruan niyo akong maniwala na ako ang palamunin, na ako ang walang silbi. Ninakawan niyo ako hindi lang ng pera, kundi ng pagkakataong maging ina sa sarili kong anak. Pero ang hindi niyo alam, sa bawat pagpapakumbaba ko, binuo ko ang isang imperyong hindi kayang buwagin ng inyong mga kasinungalingan. Hindi niyo ninakawan ang kumpanya. Ninakawan niyo ang inyong mga sarili ng dignidad at katarungan. Malumanay ngunit matalim na wika ni Nela. Sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ng kanyang mga kaaway. Sa gitna ng tensyon, sinubukan ni Talisa na dahan-dahang tumakas patungo sa likurang pintuan ng bulwagan. Ngunit bago pa man niya maabot ang hawakan ng pinto, hinarang siya ng dalawang babaeng pulis na nakasuot ng sibilyan. Kasabay nito, ang screen ay muling nagbago. Lumitaw ang video mula sa balkonahe, ang marahas na pagtrato ni Talisa kay Thyra, ang pananakit at ang pananakot sa isang inosenteng bata. Isang malakas na kislap ng galit ang bumalot sa mga panauhin. Si Talisa, na kanina ay nagmamayabang sa kanyang ganda, ay ngayon ay parang isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Habang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas tungkol sa pag-aabuso sa bata, pumasok ang mga unipormadong pulis sa gitna ng bulwagan. Ang malamig na bakal ng mga kongsotam o posas ay kumislap sa ilalim ng mga chandelier. Habang nilalapitan ng mga otoridad si Thaddeus, bigla itong bumagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ni Nela. Niyakap niya ang laylayan ng pulang bestida ng asawa, humahagulhol ng walang tigil. Nela,
Patawarin mo ako. Mahal kita. Ginawa ko lang ito para sa ating kinabukasan. Huwag mo akong ipakulong. Isipin mo ang pamilya natin. Magbabago ako, Nela. Pangako. Ang pagsusumamo ni Thaddeus ay puno ng pagmamanipula. Tila ba sapat na ang luha upang burahin ang mga taon ng pang-aabuso. Nanatiling nakatayo si Nela ng may tuwid na likod. Tumingin siya sa kanyang asawa nang walang nikatiting na galit, kundi isang malalim na awa na tila ba nakatingin siya sa isang estranghero. Hindi mo kailanman nalaman kung paano magmahal, Thaddeus. Ang mahal mo lang ay ang iyong sarili at ang iyong kapangyarihan. Wala na akong pamilya sa inyo. Ngayon, harapin mo ang batas na pilit mong inikutan. Maligoy at malamig na sagot ni Nela bago niya marahas, ngunit dahan-dahang binawi ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng lalaki. Habang pinoposasan si Thaddeus at Talisa, isang matinis at nakapangingilabot na hininga ang narinig mula sa gilid. Si Doña Teriel ay biglang napahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang mukha ay namuti at ang kanyang mga labi ay naging kulay ube. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at kahihiyan bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay dahil sa matinding atake sa puso at stroke na dulot ng kanyang pagbagsak mula sa rurok ng kapalaluan. Sa gitna ng kaguluhan, ang ingay ng paparating na executung o ambulansya ay nagsimulang marinig mula sa labas. Ang asul at pulang ilaw nito ay tumatama sa mga bintana ng hotel. Tumayo si Nela sa gitna ng lahat, tila isang tahimik na sulo sa gitna ng isang nasusunog na kagubatan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Theron. Sa gitna ng tagumpay at hustisya, ang tanging katanungang nananatili sa kanyang isipan ay kung sapat na ba ang lahat ng ito upang hilumin ang mga sugat na iniwan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan ng mga sirena at ang malakas na ingay ng mga taong nag-uusisa sa labas ng bulwagan, nadama ni Nela ang isang matibay at mainit na kamay na pumatong sa kanyang siko. Si Theron, ang abogado ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik na senyas na oras na upang iwanan ang dambana ng kasakiman na iyon. Inakay siya ni Theron patungo sa isang pribadong pasilyo, malayo sa mga nagkikislapang lente ng mga kamera at sa mga mapanghusgang tingin ng lipunan. Ang bawat hakbang ni Nela ay tila paglalakad sa ibabaw ng ulap, magaan ngunit puno ng kaba para sa kung anong naghihintay sa kanya sa dulo ng lakad na ito. Sumakay sila sa isang pribadong elevator. Ang tunog ng pag-akyat ng makina ay tila isang banayad na kumpas ng tadhana. Nang bumukas ang mga pinto sa isang tahimik at marangyang suite sa itaas na palapag, bumati sa kanila ang amoy ng malinis na linen at ang malamig na simoy ng aircon. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Manang Rosa. Yakap-yakap ang isang maliit na bata na mahimbing na nakasandal sa kanyang balikat. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Nela. Mama! Ang tinig na yon ay tila isang anghel na tumatawag mula sa langit. Nagising si Thyra dahil sa pamilyar na bango ng kanyang ina na pumasok sa silid. Mabilis na bumaba ang bata mula sa pagkakahawak ni Manang Rosa at tumakbo ng mabilis hanggat kaya ng kanyang maliliit na binti. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Nela sa sahig, ibinuka ang kanyang mga braso at sinalo ang kanyang buong mundo. Ang pagdampi ng katawan ni Thyra sa dibdib ni Nela ay parang isang piraso ng puzzle na muling bumalik sa tamang lugar. Mahigpit na yumakap ang bata. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ng kanyang ina. Tila ayaw na muling mawalay. Marahang niyakap ni Nela ang kanyang anak. Ipinatong ang kanyang mukha sa balikat nito. Pinapahalagahan ng init at presensya na matagal niyang hinintay. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na umagos, nababasa ang manipis na damit ng bata.
Hindi ito mga luha ng pait o galit, kundi mga luha ng wagas na pagpapalaya at pasasalamat. Mama, miss na miss kita. Sabi nila, aalis ka na raw at hindi na babalik. Pero alam ko darating ka, Mama. Matapang ako, hindi ako umiyak sa kanila. Ang boses ni Thera ay putol-putol dahil sa hikbi, ngunit puno ng katapangan. Hush now, baby ko, I'm here. Hindi na tayo muling maghihiwalay, pangako yan ng Mama. Hinding-hindi na. Bulong ni Nela, paulit-ulit na hinahalikan ng noo at ang mga pisngi ng anak na tila sinisiguro na ito ay totoo at hindi lamang isang panaginip. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Teron, tahimik na nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang napakatamis at napakabanayad na ngiti. Ang kanyang malalalim na mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang mag-ina. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pagod at panganib na hinarap niya para mailigtas ang bata, bago pa magsimula ang datiyek ay nagkaroon ng kabuluhan. Nadama ni Theron ang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Isang pakiramdam na mas higit pa sa kumpas ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Thyra sa kanyang ina at gamit ang kanyang maliit na hinlalaki, pinunasan niya ang mga luhang dumadaloy sa mukha ni Nela. Huwag ka na iyak, Mama. Matapang na tayo, di ba? Sabi ni Papa Theron, ikaw ang pinakamalakas na reyna. Napaangat ang tingin ni Nela kay Theron. Ang tawag ng bata sa abogado ay nagdulot ng isang mabilis na kislap ng kaba at ligaya sa kanyang dibdib. Isang tahimik na pasasalamat ang ipinarating ng kanyang mga mata sa lalaking nagbalik ng kanyang buhay. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanilang tatlo, nagbibigay ng pangako ng isang bagong bukas, ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay nabasag ng marinig ang patuloy na pag-iilaw at panginginig ng telepono ni Nela sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula sa bangko ang pumasok. Nang sagutin niya ito, ang tinig sa kabilang linya ay malamig at formal. Inaanunsyo nito na ang mansyon ng mga Montemayor ay opisyal na nang isusubasta bukas dahil sa mga utang na hindi na mababayaran. At ang mas nakagugulat, may isang hindi kilalang mamimili na ang tanging pangalan ay nakatago sa ilalim ng isang kumpanya ang nagbayad na ng buong halaga upang makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya Montemayor, kasama na ang bawat alaala ng pait na naroon. Sino ang taong ito na may sapat na yaman upang burahin ang bawat bakas ng mga Montemayor sa isang iglap, isang bagong kakampi, o isang anino mula sa nakaraan na naghihintay lamang sa dilim? Ang matatayog na bakod na bakal na minsan ay naging rehas ng kanyang kalayaan ay dahan-dahang bumukas sa harap ng sasakyan ni Nela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang sunod-sunurang asawa o isang palamuning manugang. Siya ang bagong may-ari ng bawat sulok ng mansyong ito, isang tagumpay na binuo mula sa mga abo ng kanyang sariling pagdurusa. Ang katahimikan sa loob ng bakuran ay tila isang malalim na paghinga. Wala na ang mga sigaw, wala na ang mga pang-aalipusta, at wala na ang mabigat na presensya ng mga taong sumira sa kanyang dangal. Sa tapat ng malaking pintuan, isang bulto ng lalaki ang nakatayo, nakayuko, at tila pasa ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Thaddeus, ang kanyang mamahaling Amerikana, ay wala na. Pinalitan ng isang gusot at maduming polo na tila ilang araw nang hindi nalalabhan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay lugmok sa kawalan. Nang makita niya ang pagbaba ni Nela mula sa sasakyan, mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo at puno ng desperasyon. Nela, Nela, sandali lang. Pakinggan mo ako. Ang boses ni Thaddeus ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, walang bakas, ng dating kapangyarihan. Tumigil si Nela sa kanyang paglalakad, ngunit hindi siya lumingon ng buo. Nanatili siyang nakatayo,
Nang may tuwid na likod, ang kanyang anyo ay naglalabas ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Wala na akong kahit ano, Nela. Iniwan ako ni Talisa. Tinangay niya ang huling pera sa vault bago siya nahuli ng mga pulis. Ang mga bangko, kinuha na ang lahat pati ang sasakyan ko. Gutom na ako. Ang pagsusumamo ni Thaddeus ay may kasamang panginginig ng kanyang mga kamay. Nela, baka pwedeng kahit gawin mo akong laokong o janitor dito sa sarili nating bahay. Maawa ka na, Nela. Alam mo namang mahal kita, di ba? Dahan-dahang humarap si Nela sa kanyang asawa. Tinitigan niya ito ng matagal. Hinahanap ang galit o puot na dati ay pumupuno sa kanyang puso. Ngunit wala siyang natagpuan, kundi isang malalim at malamig na kawalan. Ang lalaking nasa harap niya ay tila isang estranghero, isang anino mula sa isang bangungot na wala ng kapangyarihang manakit. Kinuha ni Nela ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang daang piso at iniabot ito kay Thaddeus nang hindi man lang dumidikit ang kanilang mga balat. Bumili ka ng pagkain, Thaddeus, at pagkatapos, huwag ka nang magpapakita sa amin ni Thyra. Huwag mong dungisan ang alaala ng anak mo sa pamamagitan ng iyong presensya. Nela, please, I'm your husband. Sigaw ni Thaddeus. Ang kanyang boses ay naputol dahil sa isang tuyong ubo. Husband? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nela. Ang asawa ko ay namatay na noong gabing ihagis mo ang mga papel sa mukha ko sa gitna ng ulan. Ang natitira na lang dito ay ang babaeng matagal mong pinatay. Pero ngayon ay muling nabuhay. Iniwan niya ang lalaking nakatayo sa labas ng gate, nakayuko at umiiyak sa gitna ng init ng araw. Alam ni Nela na sapat na ang parusang ito, ang mabuhay sa basura ng sariling kapalaluan. Samantala, sa isang pampublikong ospital sa dulo ng syudad, si Doña Teriel ay nakahiga sa isang manipis na katre. Ang kanyang kalahating katawan ay paralisado. Ang kanyang mukha ay nangiwi dahil sa stroke. At ang tanging nagagawa niya ay ang makinig sa maliit na radyo sa tabi ng kanyang higaan. Ang radyo ay patuloy na nagbabalita tungkol sa rurok ng tagumpay ni Tornella Vergara, ang bagong reyna ng logistic. Ang bawat papuri kay Nela ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang natitirang pandinig. Isang sumpa na hindi niya matakasan habang siya ay unti-unting nalalanta sa kalungkutan. Naglakad si Nela patungo sa gitna ng hardin ng mansyon kung saan may isang lumang balon. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang orihinal na susi ng malaking pintuan, ang susing naging simbolo ng kanyang pagkakaalipin. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito binitawan. Ang pagbagsak ng susi sa ilalim ng balon ay nagbigay ng isang malalim na pakiramdam ng pagpapalaya. Vinvien ng sarado ang kabanata ng mga Montemayor sa kanyang buhay. Dumating si Theron. Ang kanyang anyo ay tila isang sariwang hangin sa gitna ng amoy ng luma at nabulok na nakaraan. Ngumiti ang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Handa ka na ba, Nela? Tanong ni Theron. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng kapayapaan. Handa na ako, Theron. Sagot ni Nela. Ang kanyang boses ay puno ng liwanag. Dinala siya ni Theron sa isang malawak at maputing dalampasigan sa dulo ng araw. Ang dagat ay mahinahong humahalik sa pampang at ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila. Habang naglalakad sila sa ibabaw ng malambot na buhangin, dahan-dahang inabot ni Theron ang kamay ni Nela. Sa pagkakataong ito, hindi na binawi ng babae ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init at ang tibay ng pagkakahawak ng lalaki, isang pagkakahawak na hindi nagbabanta, kundi nag-aalaga. Huminto si Theron at lumingon kay Nela. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga legal na dokumento. Naramdaman ni Nela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso
Isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Ang katahimikan ng baybayin ay tila naghihintay sa isang mahalagang sandali na magbabago sa kanilang tadhana habang buhay. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila mas maliwanag at mas malinis, bumabalot sa bagong tanggapan ni Nela ng isang gintong liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong timplang kape ay humahalimuyak sa bawat sulok, malayo sa amoy ng alikabok at kapaitang namayani sa kanyang buhay noon. Ang kanyang opisina ay matatagpuan sa tuktok ng isang makabagong gusali, kung saan matatanaw ang buong syudad na tila isang mapayapang dagat. Wala na ang mga luma at madidilim na silid ng mansyon. Pinalitan ito ng isang malawak na espasyong puno ng salamin at liwanag, sumisimbolo sa kanyang sariling paglayas mula sa anino ng nakaraan. Pumasok si Tesara sa silid, suot ang isang maayos na unipormeng pang-opisina na nagbibigay diin sa kanyang bagong katayuan bilang Yamdok Taichin o Chief Financial Officer ng kumpanya. Wala na ang uling sa kanyang mga muka o ang pagod sa kanyang mga balikat mula sa pagtitinda sa kalsada. Ngumiti siya kay Nela, isang ngiting puno ng lihim na pagkakaisa at tagumpay. Kasunod niya si Manang Rosa, na ngayon ay hindi na tagapag-alaga kundi itinituring na lola ng pamilya. Suot ang isang malinis na bestida habang dala ang isang maliit na baso ng tubig para sa kanyang paboritong apo. Sa bawat pagtitigan nilang tatlo, naramdaman ni Nela ang isang malalim na kagaanan sa kanyang dibdib. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbawi ng kanilang dangal mula sa mga taong nang maliit sa kanila. Sa araw na yon, opisyal ding binuksan ni Nela ang kanyang pundasyon, isang organisasyong nakalaan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan at pagnanakaw ng ari-arian mula sa sariling pamilya. Habang nilalagdaan ni Nela ang mga huling dokumento ng pagpopondo, naramdaman niya ang isang banayad na panginginig sa kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kagalakan na makatulong sa iba upang hindi nila maranasan ang impyernong kanyang pinagdaanan. Ito ang kanyang paraan ng pagpapahilom, ang ibalik sa mundo ang kabutihang ipinagkait sa kanya noon. Sa labas ng gusali, ang mga usap-usapan o tsismis sa kalsada ay nagbago na rin ang ihip ng hangin. Ang mga kapitbahay na dati ay tila mga hukom na humahamak sa kanya ay ngayon ay punong-puno ng paghanga. Sa tuwing dadaan ang sasakyan ni Nela, marami ang yumuyukod ng bahagya. Tinatawag siyang Madam Nela ng may tunay na paggalang. Napagtanto ni Nela na ang respeto ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harap ng mapangapi, kundi sa pagpapakita ng sariling lakas at integridad. Isang hapon, habang nag-iisa si Nela sa kanyang opisina at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Theron. Dala ang kanyang pamilyar na amoy ng kalmado at kasiguraduhan. Hindi siya nagsalita, lumapit lamang siya sa gilid ng bintana at tumayo sa tabi ni Nela. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malambot na musika na nagpapahayag ng lahat ng damdaming hindi masabi ng mga salita. Nadama ni Nela ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang dahan-dahang pumatong ang mainit na palad ni Theron sa ibabaw ng kanyang kamay na nakahawak sa hamba ng bintana. Hinarap siya ni Theron. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ng abogado ay nagpapakita ng katapatan na matagal na niyang pinanghawakan. Handa ka na bang buksan muli ang puso mo, Nela? Hindi dahil kailangan mo ng isang tagapagligtas mula sa dilim, kundi dahil gusto mong magmahal ng malaya at walang takot. Malamig na tanong ni Theron. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hiling na naghihintay ng kasagutan. Nanatiling nakatitig si Nela sa mga mata ng lalaki. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa tindi ng damdaming lumulutang sa kanyang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon,
Ang tanging alam niya ay ang lumaban at manatiling matatag. Ngunit sa harap ni Theron, naramdaman niya na maaari siyang maging malaya, na maaari siyang muling magtiwala sa isang pangakong hindi mapapako. Ang katanungang iyon ay tila isang susi na humahamon sa huling pintuang nakasara sa kanyang kaluluwa, nag-iiwan sa kanya ng isang matamis na kaba kung ano ang mangyayari sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang langit ay tila isang malawak na kambas na pinintahan ng pinaghalong kulay kahel, lila at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng tagpuan sa abot-tanaw. Sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinahong paghampas ng maliliit na alon sa pampang at ang malambing na pagbulong ng hangin sa mga dahon ng niyog, naglalakad sina Nela at Theron ng magkahawak kamay. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay tila isang tahimik na kasaysayan ng kanilang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Huminto si Nela at tumingin sa malawak na karagatan. Ang hangin ay naglalaro sa kanyang maikling buhok at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang malalim na pag-iisip. Lumingon siya kay Theron na nananatiling nakatitig sa kanya ng may wagas na paghanga. Ang katanungan ng lalaki mula sa kanilang huling pag-uusap ay tila isang alingaw-ngaw na hindi nawawala sa kanyang isipan. Theron, natatakot ako. Pag-amin ni Nela, ang kanyang boses ay tila isang marupok na hibla ng seda. Sa loob ng maraming taon, ang salitang pagmamahal ay naging kasing kahulugan ng pagkakakulong at pagsasakripisyo ng sarili. Takot akong baka sa muling pagbubukas ng puso ko, mawala muli ang babaeng pinaghirapan kong buuin mula sa pagkakawasak. Hindi nagmadali si Theron sa pagsagot. Humakbang siya palapit. Sapat na upang maramdaman ni Nela ang init na nagmumula sa kanyang katawan, ngunit hindi sapat upang mabulabog ang kanyang espasyo. Inabot niya ang mga kamay ng babae at dahan-dahan itong pinisil, isang haplos na nagbibigay ng kasiguraduhan. Nela, hindi kita kailanman ituturing na isang ari-arian na kailangang bantayan o isang ibon na kailangang ikulong sa hawla. Ang pag-ibig na iniaalok ko ay hindi isang tanikala. Ito ay isang malawak na langit kung saan malaya kang lumipad sa direksyong gusto mo. Hindi kita gustong iligtas, Nela, dahil matagal mo nang iniligtas ang sarili mo. Gusto ko lang nasabayan ka sa paglalakad bilang isang katuwang nare-respeto sa iyong bawat pangarap at bawat desisyon. Malambing at puno ng katapatan na wika ni Theron. Naramdaman ni Nela ang isang matinding pag-antig sa kanyang dibdib. Tila isang mahigpit na buhol ang dahan-dahang lumuluwag sa kanyang puso. Walang salita. Dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Theron. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na balutin ng katahimikan. Sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang bigat ng obligasyon. Ang naramdaman niya ay ang init ng isang tunay na tahanan, isang tahanang gawa sa tiwala at paggalang. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, isang malakas na tawag mula sa malayo ang bumasag sa katahimikan. Mama, Papa Theron, tingnan niyo ang nakita ko. Si Thyra ay tumatakbo patungo sa kanila, bitbit ang isang maliit na kabibe na nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang bata ay punong-puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Nang marinig ang tawag na Papa Theron mula sa kanyang anak, hindi napigilan ni Nela ang mapangiti habang may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Mabilis na binuhat ni Theron ang bata at pinasabog ang isang malambing na halik sa pisngi nito. Ang tatlo ay nagmistulang isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng paghilom at wagas na pagkalinga. Kinuha ni Theron ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa halip na isang singsing na sumisimbolo sa pagkakagapos ng kasal, inilabas niya ang isang nagniningning na gintong bracelet na may disenyong isang maliit na pakpak. Maingat niya itong isinuot sa kaliwang kamay ni Nela. Ito ay simbolo ng iyong kalayaan, Nela, isang paalala
na sa tuwing titingnan mo ang iyong bisig, malalaman mo na ikaw ang may-ari ng iyong sariling buhay at ako ay laging nasa tabi mo lamang, handang sumuporta sa bawat pagaspas ng iyong mga pakpak. Bulong ni Theron. Tumingin si Nella sa kanyang bracelet pagkatapos ay sa lalaking nagbalik ng kanyang kakayahang muling magtiwala at sa huli ay sa kanyang anak na ngayon ay masayang naglalaro sa buhanginan. Ang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang matamis na kasiguraduhan. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit sa puso ni Nella ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat. Isang bagong simula na puno ng liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na hindi na kailanman magiging isang bilangguan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga laso ng nakaraan patungo sa malalim na limot. Sa loob ng bagong tahanan ni Nella, ang amoy ng luma at nabulok na sama ng loob ay tuluyan ng napalitan ng halimuyak ng sariwang kape at ang amoy ng malinis na hangin mula sa hardin. Wala na ang mabigat na presensya ng mga taong dati ay turing sa kanya ay isang kagamitan lamang. Ang bawat sulok ng kanyang buhay ngayon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakabibingi, kundi nagbibigay ng matamis na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Paminsan-minsan, nakatatanggap si Nella ng mga balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang buhay noon. Si Thaddeus at Talisa ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, binubuno ang kanilang mga kaso ng panloloko at pag-aabuso. Ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala na lamang sa lipunan, isang paalala na ang bawat kasamaan ay may katapat na hatol sa takdang panahon. Si Doña Thariel naman ay nananatiling nakahiga sa isang pasilidad ng gobyerno, mag-isa at walang sino mang dumadalaw. Ang kanyang mga alahas ay matagal nang naisubasta at ang tanging kasama niya ngayon ay ang mga anino ng kanyang sariling kapalaluan. Ngunit para kay Nella, ang mga balitang ito ay hindi na nagdadala ng galit. Ang kanyang puso ay tuyo na sa puot. Ang tanging natira ay ang malalim na awa para sa mga taong hindi kailanman natutong magmahal ng tunay. Napagtanto ni Nella na ang tunay na patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati o paglimot sa mga sugat. Ang patawad ay ang desisyon na putulin ang bawat tanikalang nag-uugnay sa kanya sa mga taong nanakit sa kanya. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at sa pamamagitan yon, nahanap niya ang kanyang ganap na pagpapalaya. Hindi na siya ang babaeng sumusunod dahil sa utang na loob. Siya na ngayon ang reyna ng kanyang sariling kaharian, isang reynang marunong rumespeto sa sariling halaga. Isang hapon, habang nakaupo si Nella sa balkonahe ng kanyang bahay, pinapanood niya sina Theron at Thyra na masayang nagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang himig na nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga dusa. Lumapit si Theron sa kanya. Pawisan ang noo, ngunit may pinakamatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang inabutan ni Theron si Nella ng isang maliit na puting rosas. Walang salita. Dahan-dahang hinawakan ni Theron ang kamay ni Nella at dinala ito sa kanyang mga labi para sa isang napakabanayad na halik. Ang haplos na yon ay tila isang huling tahi sa sugat ng kanyang puso. Isang pangako na sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, hindi na siya kailanman muling mag-iisa sa kanyang pakikipaglaban. Ang kwento ni Tornella Vergara ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala para sa bawat babaeng nakikinig na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating pagsasakripisyo sa mga taong hindi tayo pinahahalagahan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan at ang bawat isa ay may karapatang bumangon mula sa sariling abo upang buuin ang isang mas maliwanag at mas malayang bukas. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, huling tiningnan ni Nella ang kanyang bracelet
na may disenyo ng pakpak. Sa ilalim ng nagbabagang langit, alam niyang tapos na ang panahon ng kanyang paggapang. Ngayon, siya ay handa na para sa isang walang, hanggang paglipad, patungo sa kaligayahang siya mismo ang gumuhit at nagpatunay. Ang kabanata ng dilim ay tuluyan ng nagwakas at ang liwanag ng isang bagong simula ay narito na upang manatili habang buhay.